Hello guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video, pag-uusapan at aalamin naman natin ang common problems about Facebook in-stream ads. Isa na dyan yung mga nakakaranas ng rejection when it comes sa monetization application. Na-complete mo na naman lahat ng requirements pero hindi ka pa rin eligible. Malinis at wala namang violation ang iyong account pero bakit na-reject pa rin? At madami pang ibang problem na bibigyan natin ng linaw pagdating sa in-stream ads. Ituturo ko din kung paano hanapin at tanggalin ang mga nakatagang violation sa ating account. Kaya before tayo magsimula, if you're new to our channel, please consider subscribing and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video content na ginagawa natin tulad nito. Facebook in-stream ads, isa itong monetization feature ni Facebook na pwede tayong kumita sa paglalagay ng image or video ads before, during, or after sa ating mga long-form videos. Ayun nga, pwede kang kumita every video na in-upload mo basta meron itong ads. At ang date of payout is every 21st of the month. Para maging eligible, kailangan nakatira ka sa eligible country which is kasama na dyan ang Philippines. Dapat sundin mo ang Facebook content monetization policies. Meron ka at least 5,000 followers. In the last 60 days, dapat meron ka ng 60 minutes views sa mga eligible videos mo, long-form videos man yan, or sa live video mo nakuha. And lastly, nakapag-share ka at least 5 eligible videos in the last 30 days, long-form video or live video. Kapag meron ng green check lahat ng requirements, ibig sabihin eligible na kayo sa in-stream ads. Maghintay lang kayo ng 2 days para magkaroon agad kayo ng access dito. Pero ang common na nagiging problema ng karamihan, na complete na naman nila lahat ng requirements, meron na lahat green check pero after 2 days is wala pa rin silang access. Nakailang submit ka na din ng monetization application pero in the end, hindi ka pa rin approved or eligible sa in-stream ads. Kung babasahin natin ang feedback ni Meta, after reviewing your page or profile, na-detect nila na hindi ka sumunod sa partner monetization policies. So guys, wag muna kayo mag-react. Alam kong nakikita nyo na malinis naman ang inyong account. Mamaya sasagutin natin yan. You can make changes to your page to make sure it follows our monetization policies and apply again. Then merong binigay na specific date dito. Ibig sabihin nito, binibigyan ka ng chance na i-double check mo kung saan ka nagkaroon ng violations that against Facebook monetization policies. Kapag nalaman at naayos mo kung ano yung violation na iyon, is pwede ka ulit mag-apply. Ganito din yung problema ng iilan pagdating sa requirements. Itong Facebook content monetization policies lang ang walang check. In short, ang pinakang center ng problema ay hindi nyo talaga sinunod ang content monetization policies. By the way, meron akong ginawang full video about sa mga policies na yan. Tinalakay ko doon lahat ng possible violations kung bakit hindi ka na ma-monetize. Panoorin nyo na lang yun after this video kasi parang kadugsong ito nun. Click nyo na lang yung link in the description below or yung nakapin dito sa taas. Okay, ang tanong. Malinis naman ang account ko, nakalagay dito, page has no issues, no violation found, all goods lahat, pero bakit hindi pa rin ako ma-approve? Bakit sinasabi dito, hindi ko sinunod ang content monetization policies? Hindi naman talaga yan ang main question. Talaga bang wala kang nilabag sa mga policies na Meta? Even the past few days, a month, or a year? Hindi porket nakikita natin na walang issues or violation na na-detect, hindi ibig sabihin nun na wala tayong nilabag. Kindly check your recent activity or upload kung meron. Dito sa upper right corner, tap nyo tong menu icon sa taas. Hanapin nyo ang professional dashboard. Scroll down and tap profile recommendation. So dito nyo makikita lahat ng violation. In my case, flag content yung na-violate ko. Pero kung wala naman dyan lumabas na kahit na anong violation, stay put lang kayo. Mamaya ituturo ko kung saan yan makikita. Okay, tap lang natin tong manage content. Bali, meron ako ditong dalawang video na may violation as flag content. So, ang action na gagawin natin is i-delete itong dalawa kasi yun lang naman ang tanging option. Select lang natin yan.
tap Take Action, and select Delete Post. Ganito din yung gagawin natin sa isa. Okay, page has no issue. Double check nga natin kung meron pang violation. Tap natin tong page or profile is recommendable. So kapag meron pa rin kayong nakikita after taking an action, exit lang kayo sa pinakang app ni Facebook. Then open lang ulit natin. Pumunta ulit tayo sa professional dashboard. Hanapin ang page recommendation at makikita nyo na wala dito yung recent violation natin. At para sigurado talaga tayo na malinis ang ating account, tap nyo lang tong monetization. Ayan, makikita nyo na no monetization violation. Nasunod na din natin ang partner monetization policies. Under ng product impact, dito sa branded content, eligible tayo dyan, walang violation. At same din dito sa star monetization. Kung eligible ka naman sa in-stream ads, meron yan lalabas dito sa baba. Itong page kasi na to is hindi pa eligible, kaya wala pang in-stream ad na lumalabas dyan. Pero kung i-check natin yung requirements sa monetization tools, meron ng check itong you follow Facebook content monetization policies. So kapag nakumpleto ko na lahat ng kulang, is pwede na akong magkaroon ng ads sa aking mga video na ina-upload. In other cases, balik ulit tayo dito sa profile recommendation. Gawin nating example itong isa kong account. Pag click natin tong monetization, makikita nyo na no monetization violations, meaning pwede pa naman tayong kumita sa ibang monetization features ni Facebook. Yun nga lang, meron tayong recent violation. So makikita nyo, ang sa akin ay original content. Tap lang natin yan. Bali meron akong na-upload o na-share from other creator na against sa policies ni Facebook. Under ng product impact, dito sa star, eligible naman tayo pero maapektuhan pa rin ito dahil sa recent violation natin. Same din dito sa other monetization tools, including in-stream ads. Kaya kung pupunta tayo dito sa eligibility criteria ng in-stream ads, walang check itong Facebook content monetization policies. So kung parehas tayo ng violation na unoriginal content, isa-isay nyo lang lahat ng content na in-upload at shinare nyo from the beginning at tingnan kung alin dun yung naka-violate sa Facebook policies. Mapareels man yan, long-form videos, image post, text post, comments, and even yung mga video na ina-upload mo. Kahit na malaki ang views, is kailangan mo iyang tanggalin in case na ito yung dahilan ng paglabag sa Facebook policies. Tandaan nyo, quality over quantity. Madami kang videos na nagiging ng malaking views, pero kung ito naman yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka ma-monetize, is useless lang. Sometimes, kailangan natin i-let go even the things you tried so hard to hold on. Seryoso guys, kahit anong violation, basta against sa Facebook policies, is kailangan nyo iyan iwasan at tanggalin. Pero kung sakaling nagkamali si Facebook sa pagbibigay sa inyo ng violation, naniniwala ka na original yung content na ina-upload mo, at yung material na ginamit mo is originally sa'yo, pwede mo po iyan ipaglaban. Need nyo lang mag-submit ng appeal stating na sa iyo talaga yung video or audio na ginamit mo. On the other hand, kung alam mo naman sa sarili mo na gumamit ka ng copyrighted material at alam mong hindi sa'yo yung video or audio na ginamit mo, much better na i-delete mo na lang yan. Okay, next. Kung sakaling nagawa mo na lahat, tinanggal mo lahat ng violation, malinis na ang iyong account, pero wala pa din pinagbago, hindi ka pa rin eligible at sinasabi na hindi mo pa rin sinunod yung Facebook policies, i-consider nyo din ang inyong followers. Hindi porket meron ka ng 5,000 followers, ibig sabihin nun na eligible ka na or wala pa ding paglabag na naganap. Kasi merong ibang creator na nagpapaboost ng kanilang account para dumami ang followers. Itong boosting na to ay yung ino-offer ng ibang tao na kailangan mong magbayad ng certain amount kapalit ng views, likes, and even followers. So yung ganitong sistema is against sa Facebook policies. Oo, madadetect talaga iyan ni Facebook na meron kang nagiging na followers kahit hindi ito organic. Pero once na i-review nila yan, dyan nila ito makikita. Kaya kung ikaw ginagawa mo ito noon, much better na itigil mo na ngayon. Dapat kasi nakuha mo yung mga followers mo in organic way. Malinaw dito na creators, publishers, and third-party providers can only monetize content consumed by their natural and authentic audience.
Malinaw na malinaw, natural and authentic audience. So dapat hindi natin ginawa any behavior that boost or amplifies followers. Kasama dyan ang views. Ayan, lalo na sa pagkuha ng 60,000 minutes total views. Alam kong mahirap makuha iyan, lalo na sa loob ng 60 days. Kaya yung iba nagpapaboost na lang. Kung hindi ka pa eligible habang pinapanood mo tong video na to, much better na iwasan nyo habang maaga. Sabi nga, lahat ng bagay na nakuha sa mabilisang paraan is madaling mawala. Kaya mas mabuting mabagal, pero at least sigurado. Just trust the process. Basta guys, kung meron kayong mga katanungan about sa lahat ng policies ni Facebook, panoorin nyo na lang yung full video tutorial natin about dyan. Nakalagay yung link in the description below or nakapin dito sa upper right corner. Okay guys, I hope na nakatulong tong video na to at nasagot natin ang iilan sa mga katanungan nyo. Kung nakatulong tong video na to, please like, share, and comment down below. By sharing this video is a big help to our channel. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin about earning money online. If you have questions, feel free to message me on our Facebook page, join our Facebook group para makasama mo din yung mga taong kagaya natin na gusto din kumita online. Pwede kayo doon mag-share ng inyong journey, ideas and experience, and also if you have an online business, pwede nyo din doon i-share. Make sure lang na legit yan. And guys, that's all for today. See you in our next video. Thank you for watching and see you on top.